Kapapasok lang po mga kababayan, hinuli na po nila si PRRD sa NAIA Airport po mga kababayan. Sinalubong po siya ng sandamakmak na pulis na pinangunahan ni Torre Marbil at iba pang mga PNP mga kababayan. Isang batalyon para masakote si PRRD. Ang balita mga kababayan ay dadalhin si PRRD sa Camp Crame. Panoorin niyo po ha. Ayan si Torre mga kababayan oh. Siya ang nanguna talaga. At kasama niya yung mga taga-Interpol daw mga kababayan na may dalang red notice. Paano nyo huhulihin na red notice lang? Wala po daw warrant of arrest mga kababayan. Pero ewan lang din natin. Paparating na si PRRD. Andyan din si Marbil mga kababayan. Ayan o, si Tatay Digong. Sinalubong talaga nila mga kababayan. Grabe, ang daming pulis sa labas. Oh? Eto, mga kababayan, ang ganti ng gobyernong Bangag kay PRRD. No, kawawa na si Tatay Digong, sila Bongo, hinarangan mga kababayan. Pati mga doktor, mga abogado, hindi pinapasok sa NAIA. At may mga natanggap din tayo na report na baka nasa Campo Crame o idiretso sa Campo Crame ang former ang problema niyan mga kababayan, President. baka ipadala na nila sa ibang bansa. Pinipilit nila ngayon mga kababayan right now dahil takot sila mga kababayan. Sumali-sali si Tatay Digong sa mga rally dahil nagmamagnet ng mga tao. Senator Bongo ay hindi po pinapasok ang doktor, no? At sa mga live po ni Senator Bongo, hindi niya alam kung nasan ngayon ang dating presidente. At ang malinaw ngayon mga kababayan ito, no? ay wala na po dyan sa NAIA Terminal 3 si former President Rodrigo Roa Duterte. Nag-aabang po ang media at ang mga pulis at mataan natin kanina ang hepe ng CIDG, si Torre, no? At kinonfirm niya tuwang-tuwa si Torre mga kababayan. Notice laban sa dating presidente. Ang daing naman ng dating ni Senator Bongo, bakit daw hindi pinayagan ang doktor na dahil constitutional right naman daw ng dating presidente na masecure ang kanyang kalusugan. Ang doktor po ng Pangulo ay hindi po nakasama ng personal para sana i-check dahil ayon kay Senator Bongo, magkakaroon ng medical procedure bukas. Ito ang ganti nila kay Tatay Digong mga kababayan. So hawak na impormasyon po ngayon ng SMA News ay nasa kamay na ng PNP. Ang dating Pangulong Duterte wala na sa NAIA Terminal 3 at may mga impormasyon tayo natanggap na baka ididiretso o nasa Campo Crame na ang dating presidente. Malaman natin ang komento ng ilan sa mga malalapit na kalyado ng dating Pangulo. Nag-live kanina no, si former NICA Chief Alex Paul Monteagudo at kausap niya kasama si former ES Medialdea, si CIDG Director Torre, no? At meron silang napag-usapan parang doon. Naglulundag sa tuwa si Torre mga kababayan. Naglulundag sa tuwa ang diwata. Laban sa dating Pangulo. Makuha natin no, ang usapan no, kanina ni former NICA Chief Monteagudo sa video na ito na ating pong mapapanood mga kababayan. Andun din si Marbil. Si Bongo nasa labas na lang mga kababayan. Hinarangan. Nandito po kami ngayon mga abogado ni dating Pangulong Duterte at dito rin po yung doktor niya. Alam po, hindi kami pinadaan. May instruction po si Ruth, no? Hindi kami papasok. Constitutional right po yan, yung medical, nandito yung mga doktor. Doc Agnes? Hinarangan mga kababayan. Ito yung mga doktor nila. Schedule for procedure po si former President Duterte. Kaya lang, ayaw ko rin pasukin din si abogado. Under instruction incident, making them record we are being prevented from proceeding to see the President because the guard is under instruction. Yun nga no, yung pahayag ni Senator Bongo kinikestyon ni Senator Go
yung hindi Andun pagpayag din si na Attorney makasama ng Delgra. dating Pangulo ang kanyang doktor. Constitutional right niya na ma-secure ang kanyang kalusugan. Mapapanood naman natin Sundan niyo na lang sa Facebook Live na ito upon sa arrival. Krami ba dinala mga Ang anak kababayan? po ni dating Pangulong Duterte na si Veronica, kung saan po makikita yung mga ganap sa pagdating ng dating presidente dito po sa Pilipinas. Panoorin po natin ito. So, eto mga kababayan. Live ni Kitty. Abusado kayo na sila. Abusado kayo na sila. Abusado kayo. Hindi dapat atong agianan. Lahi atong agianan. Wala lagi waran. Walang warrant. Bong, just being bong. Sabi ni mga kababayan ni Hanilet, walang warrant. Sama kayo dito ay magkaroon ganyan. Lakaw na ayaw, ay ng bata, ayaw. Sabi ni Tata Digo sa asawa, umuwi ka na, dalhin mo na lang yung bata. Ano na kayo doon? Oo. Nahuwarang bata. Yun po, no? Maririnig po natin mga kababayan. Abusado sila, sabi ni Hanilet. Walang warrant. Abusado talaga sila, no? In Bisaya, abusado kaayo sila. Makailang beses niyang inulit yung salitang yon, yung phrase na yon, at nabanggit pa ng Di bali, misis Tatay ng Digong, dating presidente na wala silang bababa din warrant. sila sa At pwesto. sinasabihan niya rin, ina-advise niya rin yung kanyang asawa Death penalty ang mga umalis na at bangag dalhin yung na mga yan, anak. promise. Yung po yung Facebook Live, no? O yung Sa mga kasalanan nila sa bayan. Video live ni Miss Veronica Duterte, anak po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagdating po nila ngayong umaga sa NAIA Terminal 3, makikita na kasama ng dating Pangulo si former ES Mejaldea at ang kanyang mga close-in staff, no? At malaman natin ang iba pang komento ng ilan sa mga malalapit na kalyado ni Pangulong Rodrigo Duterte. Basta ang komento ng kanyang asawa kanina, si Miss Hanilet, sabi niya, napaka-abusado ng mga otoridad. Dalawang beses niya itong inulit at ina-advise po ng dating presidente ang kanyang mga kamag-anak na hahayaan muna siya at dalhin yung kanilang mga anak, kanilang mga kaanak palayo po doon sa area kung nasan kanina ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So nagpapatuloy po ang ating special coverage, mga kababayan ngayong umaga. Si Attorney Sal Panelo ay pabalik na ng Pilipinas. Hahayaan ba natin mga sa Hong kababayan? Kong at Dating malaman natin presidente. ang komento ng mga abogado ni dating Ginaganyan Pangulong nila Duterte. mga kababayan. Paano pala mamaya yung mga sa ordinaryong pagpapatuloy tao? po ng ating special coverage. Marami na po mga kababayan na nagko-comment dito. Sabi ni Beautiful Creature, marami na kami na nag-aabang sa mga kahihinatnan at hindi tama ng mga ginagawa ng administrasyon na ito. Sabi naman ni Marifel, aabangan kung saan dadalhin at hinihikayat nila ang ating mga kababayan na mag-vigil, no? Kung saan yan dadalhin si PRRD? Maldita Mi, pupunta mga tao doon para sa support mga kababayan. Suportahan ng dating presidente at magpadala ng mga mensahe pwede lang at mga lumipad. pagdalaw daw kung nasan man ngayon ang former chief executive. Sa ating dadalhin, po mga no? nakuha na impormasyon, wala na sa NAIA Terminal 3 ang dating Pangulo. Dinala na po possible sa Campo Crame. Ang malinaw, hawak na po siya ngayon ng PNP, ng mga otoridad. Ang daing po ng kanyang mga in custody mga kababayan. Kalyado, lalo na si Senator Bongo ay wala pong kasamang doktor. Diba? Ang dating presidente. Hinuli naman niya yun na mga kababayan constitutional right against his ng will dating yun, Pangulo, no? Na makasama yung kanyang doktor kung nasan man siya sa mga panahon ngayon. At, ang tanong ba, warrant ba? Nagkomento rin ang kanyang misis, no? Si Miss Hanilet, ang may bahay ng dating Pangulo. At inireklamo nga yung pagiging abusado, no, ng mga otoridad sa pagdating kanina ni former President Rodrigo Duterte. Balikan po natin, no, ang mga ganap sa NAIA Terminal 3 sa nagpapatuloy po natin na special coverage dahil hanggang ngayon ay nag-aabang pa rin ng kalinawan, no, ang ating mga kababayan hinggil po dito sa issue na ito. Kanina ay nakausap, no, ng ating kagabi nakausap po ng ating news team sa Hong Kong si former President Rodrigo Duterte, no, at sinagot niya ng isa-isa yung mga issue dito at mapapansin natin mga kababayan ang napaka kalmado na demeanor, no, ng dating presidente. Sa kanyang pahayag, sinabi niya na gagawin niya, haharapin niya ang problema na ito ng direkta, gagamitin niya ang kanyang kaalaman bilang abogado at ang problema mga kababayan,
Yung kanyang kalaban, walang kaalaman, si Bangag, mga kababayan. Diyos mio. Anong masasabi nyo dito, mga kababayan? Antabayanan po natin ang susunod, mga kabanata.